Kabayan, kung may sarili kayong sasakyan dito sa Saudi at kumikita kayo sa paghatid sundo sa pasahero, so pakinggan nyo itong share ko sa inyo, kabayan. Tatlong expatriates ang pinarusahan matapos mahuling nagtatransport ng passengers gamit ang private vehicles nang walang kinakailangang lisensya. So ibig sabihin, hindi po ito taxi or hindi po ito yung regular na pambiyahe talaga. Ayon sa Saudi Gazette, report nitong kabayan, ikaw ba ay yung nagtatravel o uwi ng Pinas? Sigurado kailangan mo ng internet paglapag pa lang ng airport. With eSIM, hindi mo kailangan ng physical na SIM card. Gamitin ang Pinoy Talks 15 para makakuha ng 15% discount, lalo na sa mga bagong user. Pero, i-check muna kung compatible ang iyong mobile para sa eSIM. Ang link ay nasa comment. August 18 lang, umabot sa 35,000 Saudi Riyals ang combined fines. So, total fines po, at hindi lang multa at penalty, kasama doon ang deportation mula sa Saudi Arabia. Isang Egyptian at isang Indian national ang pinagmulta ng 12,000 bawat isa, habang isang Chad national naman, Chadian, ang pinagmulta ng 11,000 dahil sa pagtatangkang mag-transport ng pasahero nang walang lisensya. So ibig sabihin, hindi pa po niya pasahero talaga. Kumbaga, itong huli is itatransport pa lang niya sana. So nahuli, pinagmulta na siya ng 11,000. So kasama nga po dyan yung deportation. Ang importanteng linawin natin dito, kabayan, hindi ibig sabihin na bawal ka nang magsakay ng kaibigan mo or katrabaho sa sasakyan mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung pag-ooperate ng passenger transportation activity nang walang required license, or yung tinatawag natin, kumbaga sa atin is yung kulorong. Ang tinatawag ding kadada, sakop din ng regulations ang ilang acts na ginagawa para manghikayat o humanap ng pasahero para sa mga unlicensed transport service. Kaya kung ginagawa mo ang sideline ng paghatid sundo sa airport, paghatid ng passenger o regular na pagsasakay kapalit ng bayad, wag po nating isipin na dahil private vehicle ay automatic na legal na itong pagkakitaan. Ang TGA mismo, o yung transport group dito sa transport agency dito sa Saudi, ang nagpapaalala na gumamit po ng tamang licensed transportation services. So i-share niyo po ito sa inyong sa iba nating kabayan na may sasakyan dito sa Saudi Arabia, at baka isang simpleng sideline na maging dahilan ng malaking multa at problema sa residency nila. So para po sa iba pang question at ibang info, more info, Saudi OFW Guides, visit niyo po yung website natin, pinoytalks.com, at mag-join na rin po kayo para updated kayo tungkol sa mga labor case or mga labor information na maaari pong makatulong or magkaroon tayo ng idea dito sa Saudi Arabia.